Sindak. Magandang gabi sa lahat ng inyong mga solid Sindak Short Stories listeners. Bagong subscriber nyo lamang po ako dito sa channel at matagal ko na po talagang gustong mag-share ng mga naranasan ko hanggang sa alam ko na kung kanino ko dapat ibabahagi ito. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Mike at Tubong North Cotabato. Ang pamilya ko po ay conservative Christian, kaya hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maiinis kasi sabi nila ang pagkakaroon ng third eye ay mula daw sa isang demonyo. Sa murang edad ay nakakadanas na po ako ng mga bagay na alam kong hindi naman kayang ipaliwanag ng siyensya. Tulad na lamang ng una kong karanasan, pero ito ay hindi lang ako ang nakakita, kundi marami po kami sa lugar namin. Believe me, Sir Red, tuwing New Year sa amin, pag eksaktong papatak na ang 12:00 ng hating gabi, may mga nakikita akong mga lumilipad na maliliit na pulang ilaw sa tubuhan na nasa harap ng bahay nila Lola. Ang ipinagtataka ko, wala namang mga kabahayan doon, gawa nga ng kakahuyan at mga punso lamang ang alam kong nasa likod ng tubuhan na iyon. Pag kinikwento ko kina Lola at sa ibang nakatatanda sa amin ang sinasabi kong ito, wala daw duda. Mga duwende lamang daw iyon na nakikisabay sa selebrasyon ng mga tao. Magmula noon magpasa hanggang ngayon, naging atraksyon na iyon sa aming purok lalo kapag darating o sasapit ang bagong taon. Ito naman pong isa sa mga naranasan ko ay nangyari way back 2014 when I was second year college. At pang-apat na school ko na po ito actually. Nangyari ito sa buwan ng Marso at 3 linggo na lang bago ang aming graduation. Nag-training kami sa isang maritime school sa lugar sa Cavite at hindi ko na lang po sasabihin kung ano ang ngalan nito. So dumating kami sa school halos magtatanghalian na at unang apak ko pa lamang doon, Sir Red. Hindi na maganda ang kutob ko. As in matik, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Hindi lamang iyon sapagkat nang hina din po ako sa hindi ko rin maipaliwanag na kadahilanan. So while waiting sa conference room para sa aming orientation, meron pong pumasok na isang matandang lalaki at siya po pala yung mag-o-orient sa amin. Isa siyang dating kapitan ng barko at retired na po kaya nagtuturo na lamang po siya sa school. Naging maganda naman ang orientation namin at naging masaya talaga. Tapos nang malapit na po ang ending, bigla pong naging seryoso si kapitan. Sabi niya, before 10 p.m. ay dapat lights out na daw kami. Umihi na ang dapat iihi at kung halimbawa man magpasama na lang din daw. Wala nang lalabas sa kwarto at wala na din daw dapat mag-iingay at make sure nakalock ang aming mga room. Isip namin noon ay baka may mga magnanakaw na pagala-gala sa lugar. Pero yung teacher namin na bading ay may ibang kutob kaya humingi po siya sa akin ng isang munting pabor. At sinabi na samahan ko daw siyang matulog sa girls' quarter pero bawal akong tumabi sa GF kong matulog. Nung gumabi na at nag-lights out na kami, so sinunod namin lahat ng binili ni Kapitan. Ako po kasi ay nocturnal na tao kung kaya't bandang mga 1 a.m. talaga ako nakakatulog. 12:00 na iyon at kasarapan na ng tulog ng mga kasamahan ko sa kwarto. Nang walang ano-ano, may nadinig po akong mga batang nagtatawanan at sa pakiwari ko pa, nagtatakbuhan ang mga iyon sa koridor. Meron nga ding pagkakataon na para bang umaakyat panaog po sila sa hagdan.
As in yung naglalaro ng mga bata talaga. Yung mga tipo ng malilikot. Akala ko nga, Sir Red, ay ako lamang ang nakarinig ng mga iyon. Nang biglang nagulat ako dahil sumitsit sa akin yung kaklase kong babae at katulad ko, nakikiramdam lamang din pala. Sabi niya, "Uy, ano yun?" Halos ilang minuto rin namin silang pinakiramdaman. Maya't maya pa ay nawawala din yung mga tawanan at takbuhan. Nagtitinginan lang kami nung kaklase ko nang biglang may narinig na naman kami. Pero sa puntong ito, Sir Red, babaeng umiiyak at naglalakad lamang sa koridor ang nadidinig namin. Ilang saglit pa. Bigla-bigla ay meron din po kaming nadidinig na hinihilang kadena na para bang may pabigat na bolang bakal sa dulo. Ilang minuto din ang itinagal nun. Noong nawala na, ay agad na akong nagtakip ng kumot sa mukha ko sa takot na baka mamaya ay tumagos na ito sa loob ng kwarto namin at makita ko pa. Naiinis pa nga ako dahil ang tagal kong makatulog nang nangingilabot pa. Kaya mag-aalas 3 na po iyon na madaling araw nang bigla ay napatayo ako sa higaan ko dahil may narinig naman akong mga sigawan. Hindi na tuloy ako nakatulog dahil sa mga sunod-sunod na nangyari. Hanggang sa kinaumagahan, mag-aalas 6 pasado na iyon, tumambay kami ng mga tropa ko sa guardhouse habang nagkakape pa. Maya-maya, dumating yung on-duty na guard na may hawak-hawak pang papel. Nang nakaupo na siya, nakatingin lamang siya sa papel at bigla na lang siyang nagsabi na, "Alam niyo ba yung dalawang night shift na security dito? Nag-resign na ngayong umaga. Ako lang ang tumagal talaga dito. 3 days pa lang yung mga yun eh." Kumbaga, anong pakialam namin? Yun yung una talagang naisip ko kaya natawa ko, pero out of curiosity, napatanong na lang ako kung anong dahilan kung bakit. Dito na nagkwento si Kuyang Guard. Kaninang madaling araw daw na magronda yung dalawang security sa 3rd floor ng school. May nakita daw silang room na nakabukas ang ilaw. Dun sila nagtungo at pinasok nila ang kwarto para i-switch off yung ilaw. Nang mapatay na nga daw nila ang ilaw at malapit na sila sa pinto, bigla naman daw umandar yung orbit fan at dali-dali din nilang switch off ito. Nang papalabas na naman sila at malapit na sa pinto, bigla na naman daw umilaw yung kaninang switch off na nilang ilaw. Kinakabahan na daw yung dalawa kasi hindi ito normal. Kaya nagmadali na lamang daw sila na patayin yung mga ilaw, sabay takbo papunta sa pinto at nung malapit na nga daw silang makalabas, biglang nagsara ang pintuan na iyon. Nataranta yung dalawa habang pinipilit nilang buksan ang pinto na ayaw talagang magbukas hanggang sa nagpatay-sindi na daw yung mga ilaw at sumabay pa ang muling pag-switch on ng orbit fan. Nanindig ng sobra ang kanilang mga balahibo at nagsisisigaw daw ang dalawang gwardya. Mas lalo daw po sila na nagsisisigaw doon sa kwartong iyon nang makita nila ang isang babaeng nakaitim at hindi lamang daw talaga nakatayo kundi nakalutang ito sa ere sa gawing likuran ng silid na iyon. Mabuti na lang at nung akmang papalapit na daw sa kanila ang babaeng nakalutang ay sa kanila nabuksan ang pinto at gayon na lang ang pagkaripas ng kanilang pagtakbo. Napagtanto ko na lang na sila pala yung narinig kong sumisigaw kaninang madaling araw. Nung araw ding iyon, may mga dumating na mga paranormal experts at mga pari sa school. Nang pauwi na kami, sinabi ko kay Kap yung na-experience namin at hindi naman na po talaga nabigla si Kapitan sa mga inamin ko. Napag-alaman ko base sa kanya,
na yung lugar na kinatatayuan mismo ng maritime school na ito ay dati palang eskwelahan na ginawang garrison ng mga Hapon nung panahon ng World War II. At nung mga late 1970s hanggang 90s daw ay ginawa naman daw itong tapunan ng mga salvage victim bago patayuan ng training school sa ngayon. Sabi nga nila, maniniwala ka lang kung ikaw na ang nakaranas. Dumating din ako sa bahagi ng buhay, Sir Red, na palagi akong nakakaramdam ng sobrang bigat. Kahit anong gawin ko, palaging sumasama ang pakiramdam ko. There's this one time nang mag-office meeting kami ng mga kasama ko sa work at ito po kasi ay laging once a month nagaganap. So therefore, once a month lang talaga kami nagkikita. Hanggang sa itong isang workmate ko na hindi ko alam kung sinusutil lang ako o binibiro. Pero sabi niya sa akin ng pabulong, may nakasampa daw sa ulunan ko at ito ay isang babae na nakakulay itim. Partida ito, Sir Red. Hindi kami ganoon ka-close at isa pa, hindi naman ako nakikwento ng kahit na ano sa kanya. Pero hanggang sa inamin niya na meron pala siyang third eye. So after noon ay nagdasal po kami. Umuwi ako at dito ko na naramdaman na parang ang gaan-gaan ng loob ko. Sinabi din kalauna ng aking ka-workmate na iyon na simula nang mapansin niya ito at nagdasal kami ay hindi na daw nakikita o muling nakita man lang itong babae na nasa ulunan ko palagi. Sinabi niya sa akin na iwasan ko na rin daw na manood ng kahit na anong mga kababalaghan, stories o kahit daw yung mga nakakatakot na mga pelikula sa tuwing gabi. Kasi yun daw ay nakapagmamanifest o nakapag-i-invite ng mga hindi magandang energy. Kaya pala, yung ginagawa ko palang ito noon, Sir Red, yung nakagawian ko na kada matutulog ay nanonood ng mga nakakatakot na mga films o kaya mga documentary sa YouTube. Doon ko talaga nararamdaman na parang may katabi ako, parang may kasama ako sa loob ng kwarto at hindi ko talaga maintindihan yung feeling na iyon. Gusto ko pa naman din ng horror, Sir Red, pero sa puntong ito ay nagbawas na ako ng panonood ng mga nakakatakot. Naniniwala ako sa sinabi ng ka-workmate ko na bagamat hindi ko siya ka-close pero nagtitiwala ako na nakaka-attract talaga ng bad energy ang mga bagay o mga kwentong iyon. Awa naman ng Diyos, hindi ko na nararamdaman ang mabigat na feeling katulad ng dati. Napakinggan ko minsan, Sir Red, ang inyong mga public school horror stories. Pero ito pong aking ibabahagi ay hindi po siya public school. Pero I know, pasok naman siguro ito pagdating sa mga kwentong katatakutan. Napatunayan ko na lamang ang mga kwentong kababalaghan sa isa sa mga pinakamatatandang school for the girls dito sa Manila nung ako ay mag-senior high school doon. Katulad na lamang ng spiral na hagdan sa main building kung saan lagi ko pong nakikita kada hapon mula sa aking peripheral vision ang isang babaeng akyat baba doon. Ang sinasabi pa nung ilan sa mga nakaranas at nakakakita nitong babaeng ito, kung hindi daw tuwing pahapon na, tuwing gabi, lalo at wala nang gaanong mga estudyante at sadyang napakadilim na sa lugar na iyon, ay saka mo daw talaga makikita na walang ibang ginawa ang naturang babaeng multo kundi mag-akyat baba at kung hindi man daw, sakaling may makita nga daw siyang tao, hahabulin ka daw nito. Ibukod pa yung mga nakikitang aparisyon ng mga pugot na ulo na pari doon sa gawin ng chapel. May mga nuns na wala daw muka na nagpapakita din sa quarters namin.
Bilang lamang ang mga madre doon pero alam na mga pumapasok doon na may isa sa kanila na hindi talaga nila dapat kasama. Mapapatunayan ko rin kung gaano ka-creepy ang SHS building lalo kapag humahapon. I had this one encounter at lalong-lalo na magsi 6 PM na po iyon at nakaramdam ako ng pagjejebs. Yung first floor, naroroon yung CR ng SHS building. So doon ay bumaba ako at nung nasa cubicle na ako, bigla po talagang narinig ko ang lagaslas ng tubig at nakatitiyak na nagbukas ang gripo. So para akong nagmarathon talaga sa bilis ng heartbeat ko nung time na iyon at napamura pa pagkatapos ko pong mag-gerbs. Nakita ko rin paglabas ko, wala naman pong kahit na sino na kasama ko sa loob. Akala ko ay yun lamang. Ito pong building din na ito, same location. May kaklase kasi ako na early bird as usual at lagi talagang early as in literal sa classroom namin. Ang classroom kasi namin ay matatagpuan sa 4th floor at since wala pa naman talagang gagawin at siya ang laging nauuna, lumalabas talaga muna siya para magpahangin sa ika-4 na palapag. So paglingon daw po niya sa classroom namin ng isang araw, may nakatayo daw na parang kagaya niya pero nakatalikod ito sa kanya. Napasigaw na lamang daw itong kaklase kong ito at wala sa oras na napababa hanggang sa may gate 2 at sinumbong niya daw sa guard ang nakita niya. Ito naman ding susunod ay galing din sa same building. Holiday ito kung hindi ako nagkakamali. So wala pong pasok ang mga estudyante. Bali nag-ikot daw yung guard namin para lang makasiguro na wala daw kahit sinong naiiwan o sino na naroroon. Pero may nakita daw siyang mga estudyante na pumasok sa isang classroom sa 4th floor sa pamamagitan ng sliding window. So agad-agad ay tinakbo daw po niya hanggang sa makarating siya doon para i-check. Hanggang sa nakita niya, wala pong kahit na sino. And he swore, may nakita talaga siyang estudyante na palihim na pumasok gamit ang sliding window. Mahal na mahal ko po ang eskwelahan na iyon despite the fact na nakaranas ako ng mga hindi maipaliwanag na mga kababalaghan. Just in case may nakikinig po sa inyo ngayon, Sir Red, at nagbabalak na dito mag-aral sa nabanggit kong lugar, I suggest na wag na kayong magpapagabi, lalong-lalo na kung sakali man at hindi talaga mapigil na magpapagabi kayo sa eskwelahan. Huwag nyo na lang masyadong tititigan ang buong gusali dahil may kakaiba talaga dito. At ang kakaibang sinasabi ko ay tiyak na magiging misteryo sa inyong mga isipan. Mga kasindak, ibahagi ang iyong kasindak-sindak na karanasan sa ating email sindakstories2008@gmail.com o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Aabangan namin yan, kasindak. Tuloy-tuloy ang kwentuhan at takutan sa ating side channel Hilakbot TV. Mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga nakakahilakbot na kwentong aswang, multo, maligno at iba pa. Suportahan ang Pinoy Horror Community sa YouTube.